So, mayroong OLA sa Play Store na nagpapautang ng hindi 7 days, kundi 15 days to pay. Okay yun, di ba mga kadyani? Pero bago natin simulan ng ating Honest OLA reviews is maglalambing ako sa inyo na pakisubscribe po ang aking channel. Malaking tulong po ang pag-like, malaking tulong din po ang pag-share, at para updated po kayo sa mga OLA Honest reviews, ay pakihit lang po yung notification bell. At disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending apps, at ako po ay sumisilip lamang po kung ano ang proseso ng kanilang pagpapautang at ang proseso ng kanilang paningil para magkaroon ako sa inyo ng shared real experience at magkaroon kayo ng tamang expectations dito sa mga operations systems ng mga OLA. So, sana makatulong ang video ito. Ito pong ating sinilip na OLA sa Play Store ay ang Credifera. Okay. Si Credifera is under ng Gulzara Lending Incorporation. Okay? Pero bago ko ipaalam sa inyo kung ito ba legit o hindi, sinilip ko muna para sa inyo kung talaga bang 15 days yung kanyang pautang. So, ito, dinire-diretso ko na muna kasi yung pag-a-apply dyan is formally, normal naman na hihingi ang mga kung ano-ano mga informasyon dito sa kanilang apps. Didiretso na tayo doon sa loan amount o doon sa loan term na ino-offer niya sa akin. Dumiretso tayo doon sa select your loan amount is 4,000 po agad yung aking offer sa kanila na meron daw 15 days times 2 terms at 15 days times 3 terms. Okay? Dalawang klase po kasi yung pautang niya. Dito po yung 15 days na 2 terms niya kapag kayo ay nag-apply dito. At kung 4,000, babayaran ko siya kasi in-applyan ko to January 1 at babayaran ko yung first payment ng January 16, which is good. 15 days to pay. Pero yung babayaran ko is 2,599 pesos. Almost 2,600 ang first payment sa halagang 4,000 na inutang natin. So, anong ibig sabihin nun? Lumalabas siya na 5,200 in 1 month. So, it means parang 5,600, di ba? Kasi kung 5,000 balik 6,000, ito naman 4,000 balik 5,100, di ba? Di parang 20% ba? Yung tama estimation ko, pero hindi ako sure. Pero kasi pag 5,600 kasi, siyempre doble yon. Okay? Di parang gano'n lumalabas sa kanya. Ang babayaran mo siya sa loob ng isang buwan is 5,100, 200. Okay? Parang gano'n kasi 2,600 plus 2,600, di ba? Di 5,200 yun halos lahat. Then yung January 2028 pa yung piso na butal is next year pa. O 2028 pa. Diba? Pero medyo aalangan pa rin ako. Okay naman siya, which is okay yun, 15 days. Pero tinry ko naman yung 1,500. Ito, ang babayaran ko naman sa kanya in the 15 days, 2 times term is 974. Then sa second period, bili mo, January 30 is 975 naman, no? Which is 900 plus 900 is 1,800 na. Sa 70 plus 75 is nasa, tama ba? 70 plus 75, 150. Diba? Diba? Bali, 1,950 in just 1 month. Medyo malaki pa rin yung ano. Pero, kung sa pahabaan na loan terms, mas okay siya kaysa doon sa mga 7 days. Okay, linawin ko lang. Mas okay siya kasi hindi siya 7 days. Hindi kayo masyadong kipit. Sakto pa na 16 yung single niya sa akin, aking isang sahod. Diba? Okay, pero, after that mga kadyani, nagulat ako pag diretso ko doon sa aking pagdi-distribute nung aking e-wallet o nung aking bank account na maaari kong gamitin para ma-transfer yung aking niloloan. Nagulat ako, meron na siyang naka-record na e-wallet, GCash at yung aking number. Diba? Nagtaka rin ako, medyo napaisip ako, bakit naka-record na sa kanila? Then yun nga, sinilip ko yung Gulzara. Okay, mga kadyan. So, si Gulzara Lending Investors is registered naman sa SEC as a lending company. But unfortunately, wala sila sa list of recorded online lending platform. Now, which is, na si Gulzara Lending Company is the GZLend. Okay, malinaw? Yan po yung nasa list ng SEC na unrecorded online lending platform. So, they are not allowed or authorized to
operate as a online loan platform o online lending platform. Hindi sila legal mag-operate online. So they are illegally operational. Fly by night. Yun lang po lilinawin ko, no? Para maanhan kayo. Kasi bago siya kung titignan ko, kasi ang release niya nito lang, updated ng December 3. Tapos ni-release is December 3, 2025. So almost 1 month lang. So it means, itong si Creditpera, nagpalit ng Yulin, tapos ngayon, di ba si GC Len, nagpalit ng Yulin, ngayon si Creditpera na siya. Okay, palit pangalan lang po siya, hindi po siya bago talaga. So para malinawan lang po kayo. Okay, yan po yung lending company niya, at para makaiwas na rin po kayo sa mga ganyung klase ng mga ulan. No, pero hindi ko siya nasubukan, reject ako dyan, paalala ko lang, kasi dahil nga may record na ako, siguro napansin na niya, nag-apply na ako sa dati, kaya rejected na. Ngayon, kung kayo nakaranas na mag-apply ng loan dito kay Creditpera, i-share nyo nga sa comment section kung siya ay nagpapaloan ng buo bang matatanggap sa inyong mga e-wallets kapag nag-apply kayo. So, para makatulong tayo dun sa mga ibang tatanong. Pero ulitin ko, hindi ito laro na basta-basta lang. Loan at your own risk. Mag-ingat kayo bago kayo magutang sa mga ganito klase ng mga ola. So, sana nakatulong ang video ito, ang ating honest ola review. At pakisubscribe na lang po, Johnny Depp. Paki-like, share, at hit nyo yung notification bell para updated sa mga honest ola reviews. Maraming pong salamat sa uulitin.